Siya na to si Henry ay Mayora Naik TV. Mayora Naik TV YouTube channel. Suportahan natin. Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. At yun na nga mga kalingap at mga kaitse at mga karajel ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Naik TV. At bago natin umpisahan ang ating simpleng reaksyon, sa araw na ito ay nais ko munang batiin at pasalamatan ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ina Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng mga kalingap partners. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel at nung iskipads po upang mas marami pa po silang matulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. At ganun din po, suportahan din po natin ang YouTube channel ni Kalingap JJ, ni Kalingap Ido. Ayan, suportahan po natin. At syempre kay Ate Roda Mix Vlog, Rhea Olarte. At sampo na rin ang mga kasamahan kong mga karepa. Suportahan po natin ang bawat isa. At ito na nga po mga kaidsi, ang video na ito ay mapapanood ng kabuuan sa YouTube channel ni Kuya Bal kung saan siya nag-live kagabi. At ito yung sinasabi niya at binabas at ito din yung kanyang paliwanag sa mga taong nambas kay Bibi Beyonce na nagsabi na plastic di umano ito. So hindi na po natin patatagalin, ay sisimulan na po natin ang ating reaction. Na si Beyonce daw po ay plastic. Ganon. At yun po nasabi na si Beyonce plastic. Tapos, naghamon pa na mag-ansab. Kanino mag-ansab? Yun nga, tanongan ni Kuya Bal kung kanino ba mag-ansab ang mga basher na ito. Dahil nga kung si Bibi Beyonce ang tinutukoy nila, ay wala naman po siyang YouTube channel o page o ano paman. So, paano sila makapag-ansab? Dahil wala namang social media account itong si Bibi Beyonce. Tuloy natin. Meron bang channel si Beyonce? Wala naman siyang channel para mag-ansab kayo. So, yan po alamin natin ngayon. Aalamin po natin ngayon. Maraming mga buzzers, mayroong mga hindi kontento sa nangyaring ribbon cutting. Maraming hindi kontento po. Tapos sabi pa ng iba, bakit malungkot si Papa Eds? Or mayroon silang mga napupuna. Ayun nga nasabi nga ni Kuya Bal ay itong mga basher na ito asa syempre yung mga nanonood sa live kung saan nag-ribbon cutting itong si Bibi Beyonce ay sinusubaybayan nila itong kilos ni Bibi Beyonce at ni Kalingap Ido at nagtatanong sila kung bakit nga daw matamlay itong binata na ito. At ito nga po mga kaidse at mga karajel at mga kalingap ang paliwanag ni Kuya Bal kung bakit matamlay ang binata. Marami napupuna. Ano yung mga napuna niyo po? Mga nambabash or mga negative comment sa live natin noon sa bahay ni Beyonce. Marami, di ba? Marami, may mga negative na komento po dun sa live. Tapos, kailan lang may mga nagsabing plastic daw po itong si Beyonce. Yung di na kontento sila yung mga buzzers na walang mga kaibigan kung gaano kung naghirap, nagsacrifice si Papa Ido. Bakit nyo alam? Tama po yan. Kahit ako, saksi din ako niyan. Kasi yun nandito sila sa Hong Kong dati. Yung nag-meet and greet kami dito mga kaidse. Grabe nga ang sakripisyo. Tama nga si Kuya Bal. Kasi kahit anong pagod puyat ang ni Kuya Ido kay Bibi Beyonce, andyan siya na nakasubaybay at nakaalalay sa dalaga.
At hindi niya talaga ito pinababayaan. At yun na nga, napapatunayan ni Kuya Bal kung anong sakripisyo ang ginawa ni Kuya Ido dito kay Bibi Beyonce. Tuloy. Walang nagkwento sa inyo, di ba? Wala. Yung mga naghahanap po, bakit nyo alam ang kwento? Bakit si Papa Ido po ay matamlay? Si Beyonce medyo matamlay din po. Alam niyo kung bakit po matamlay si Papa Ids? Paliwanag ko sa inyo para maniwala kayo. Bakit? Baka din nyo alam. Mga kaibigan, pagka malaman nyo, pagod na pagod si Ido tuwing gabi, nasa bahay ni Beyonce, si Ido, Rosalinda Ballejo. May sakit daw, sabi ni Ami. Okay? May sakit si Papa Ido, sabi ni Leslie 24. Noong gabi po ng Friday, March 14, sabi ng mama ni Papa Eds, na Ito no mga basher, kung nandito man ang basher, ito pakinggan ninyo. At hindi lang sa mga basher, yung mga nanonood sa live ni Kuya Bal. Ito ang pakinggan ninyo at ito sasabihin at ipaliwanag ni Kuya Bal kung bakit. Anong nangyari kay Kuya Ido. katulog si Papa Ido po ay alas 2 na po ng madaling araw. Kasi excited. Tapos alam mo na, di ba, may ribbon cutting kinabukasan, mahirap maghanap ng tulog. Ganyan. Tapos medyo masama pang pakiramdam niya. Iba sa diet po ay medyo sobrang init na time. Ganon. Nakatulog daw po si Papa Ido po, sabi ng ina, ay halos alas 2 na po ng madaling araw. Gumising po siya ay 7:30. 7:30 na po nagising dahil napuyat nga po. Pagkagising po ni Papa Ido, naligo saglit. Hindi na po kumain ng anumang pagkain, ni kape hindi na po. Pinuntahan si Beyonce para sunduin, para dalhin sa parlor. Kasi nga po, sinabi ko kay Papa Ido, Papa Eds, may bisita tayo ha. At dapat ka na kulitin ko. Isang congresswoman, isang gobernador, at isang vice mayor. Sabi niya, ganun po ba? Dapat pala si Beyonce. So, ayan, napakinggan ninyo ang paliwanag ni Kuya Bal kung bakit nagkasakit at bakit inaantok itong si Kuya Ido. Dahil, syempre, alam natin na kulang ang kanyang tulog. Kaya siguro siya na-over fatigue. So, tuloy. Mahalo natin sa parlor, at least di ba? Alam mo na, mabihisa ng maayos. O kaya nga po, nung naligo po si Papa Ido, hindi na po sila kumain. Hindi na po siya kumain ng almusal, sabi nung ina. Sinundo po niya si Beyonce po. Tapos si Beyonce naman po, pinuntahan niya, pinagayak, pinabihis. Hindi rin po nag-almusal. Yan diet po, from isang baso to diet. Ilang oras yan? Almost 45 minutes. Ganun kalayo, mga kaibigan. Pag traffic, isang oras po yan. Oo. Siyempre ang parlor po, alas 9 ang bukas. 9 o'clock ang bukas ng parlor. Minsan alas 10 pa nga.
Dumating sila sa house blessing po, 11 na po ng umaga. Nag-start na po ang programa. Nag-simula na po yung program. Si Gobernador nagsalita na. Si Vice Mayor nagsalita na. Hindi po sila kumain ng almusal. Sobrang pagod, gutom na po ang kanilang nadarama noong time na yon. Dumating po sila ng ribbon cutting po. Alas 11 na eh. Siyempre, yung traffic, yung biyahe po nila. Okay, ang tagal nung dumating nung nag-make up. Kasi gusto ni Papa Ido po presentably ang kanyang... Ayan. Narinig natin yan sa sinasabi ni Kuya Bal na gusto ni Papa Ido na komportable ang kanyang si Bibi Biansi sa paningin ng mga tao at sa paningin ng mga bisita nila. Grabe guys, mga kaidse, akalain mo ang mga bisita, mga gobernador, mayor, congressman, grabe. Hindi yun basta-basta ang mga taong bisita ni Bibi Biansi. Mga bigatin yan. So, tuloy natin. Kasi may bisita nga po Gobernador ng Camarines Norte. Nakita ng ngayon? Gobernador ng Cam Norte po. Ang daming kinansel ng mga appointment, activities o schedule para lang po maka-attend sa ribbon cutting. So, siyempre po, si Papa Ido, mahal niya si Beyonce, dapat niyang pagandahin. Ayan. Sabi ni Kuya Bal, ay, siyempre, mahal ni Papa Ido si Bibi Biansi. Kaya niya ito ginawa, hindi niya iniinda ang pagod, puyat, gutom para lang maayos at komportable ang paningin ng bawat isa sa kanyang minamahal na si YP Biansi. Di ba? Yung simpleng ganda lang po, simpleng suot lang. Kaya lang nga po, masyadong malayo at yung mag-make up, medyo na late. Dumating sa bahay nila, sa ribbon cutting po, Gutom 11 na. Walang pang almusal yun. Hindi sila pinakain. Nasa, ito muna kayo, at andyan si Gob, andyan si Vice Mayor. Upo kayo dito. Kumain sila po, alas 2 na po ng tanghali. Hapon na po yun. Kumain sila. Si Papa Ido po, sobrang gutom na. Kaya tahimik. Meron bang taong busog na masaya? Opo! Kung ang taong busog masaya, yung gutom, tahimik yan. Correct ka dyan, Kuya Bal. Siyempre, kahit ako, gutom ako, inaantok ako, siyempre, matamlay ka talaga dyan. Kasi, mahalo, yung wala kang lakas, inaantok ka pa, nahihilo, ganyan yan paano mo pa makukuha na ikaw ay maging masaya kung ikaw ay gutom, puyat ka pa. So, ayan, tama nga si Kuya Bal. Medyo yung kanyang kalamnan, nanginginig-ginig na. Kaya mo si Blancy po, para matutumba na. Kasi namumutla, pinaka-make up, namumutla ang kanyang labi. Bakit? Gutom na nga po! Gutom! Ikaw pa, ito po, gutom din. Alam niyo ba nung sinagpasalamat sa inyo, yung sponsors, halos hindi nakatayo. Sabi ko, Papa Ido, kumain na kayo. Nakanat, nandiyan pa si Gobernador sa kanyang bisita na yun. Paunahin mo natin sila. Ganon sila sa bisita po. Grabe no, kahanga-hanga ang ginawa ni Kuya Ido at saka ni Bibi Biansi na hindi talaga sila kumain.
na hanggat hindi pa nakakain ang iba. Saka na lang sila kumain kung yung mga bisita nila ay nakakain na. Grabe sakripisyo nilang dalawa. Kumain mo na yung iba, saka sila kumain. Kahit sila to'y gutom na. Yung mga nanonood naman, binabas naman sila. Kaya bakit si Kapain mo ay ganyan tahimik? Sapagkat nga po, gutom, hindi nag-breakfast dahil nagmamadali. Para presentable silang dalawa na humarap sa bisita. Kaya kawawa nga po mga kaibigan eh. Ngayon, may mga basher si Beyonce. Ba't gayon? Mga kaibigan, bakit po binabas niyo yung taong walang ginawang masama sa inyo? Hindi mo niya gusto po na magbihis at magutom. Kasi may bisita, na isang gobernador sa lawigan po ng Camarines Norte. Mga kaibigan. O ngayon, sino ang nagsabing plastic? Ito, malaman natin ito sino ito nasabi ng plastic in dancing. Ito ha? Hanggang ganyan po ito. Mga kaibigan. Sino po ang nagsabing plastic si Dance? Ito. At yun na nga mga ka-IDC at mga ka-Rajel at mga kalingap. Hanggang dito na lang ang ating reaksyon sa hapon na ito. At maraming salamat po at pagpasensyahan ninyo po ang aking reaksyon na ito. So, ingat po ang lahat. God bless us all. Bye-bye!